Sa ika-31 araw na impeachment trial, nagharap ng mga testigo at depensa para patunayang ilan sa mga sinasabing ari-arian ni Chief Justice Renato Corona ay naibenta na. Ito ang dahilan kaya hindi na nakadeklara ang ilang property sa SALN ng punong maestrado. Saksi si Sherry Ann Torres. Sa kanyang pagbabalik sa witness stand, isinumite sa impeachment court ni Quezon City Acting Register of Deeds, Attorney Carlo Alcantara, ang mga dokumentong nagpapatunay raw na ang ilang real estate properties na nakapangalan noon sa mag-asawang Cristina at Renato Corona ay naibenta na, kaya hindi na idineklara sa SALN ng punong maestrado. Unang tinalakay ang Ayala Heights property na ibinenta raw ng mag-asawang Renato at Cristina Corona sa mag-asawang Rodel at Amelia Rivera noong February 2010 sa halagang 8 million pesos. Ang 1,200 square meter property naman sa La Vista Subdivision, ibinenta raw ng mag-asawang Corona sa anak nilang si Carla Corona Castillo noong November 2010 sa halagang 18 million pesos. Sa testimonya rin ni Alcantara, iginiit ng depensa na hindi talaga pag-aari ng punong maestrado ang mga tinukoy na ari-arian sa Cubao at Kalayaan Avenue. Ang Cubao property, pag-aari raw na asawa ni Carla na si Constantino Castillo III. Binili raw niya ito sa isang Daniel Encina noong December 2003 sa halagang 10.5 million pesos. Nag-loan daw sila sa BPI ng 12 million pesos para rito. Ang ari-arian naman sa Kalayaan Avenue nakapangalan din daw kay Constantino Castillo. Binili raw niya ito noong March 2009 mula sa mag-asawang Bahar sa halagang 15 million pesos. Una nang kwestiyon noon ang prosekusyon ang kakayahan ng anak ng Chief Justice na si Carla na makabili ng mga ari-arian. Pero ayon sa depensa, doktor daw ang asawa ni Carla. Ang tanging ari-arian sa Quezon City na inaako ng mag-asawang Corona ay ang kondo sa One Burgundy Plaza sa Katipunan Avenue. Pero ang parking lot daw dito na hindi idineklara sa SALN, pag-aari pa rin daw ng developer at pinagamit lang sa mga Corona. In effect, that parking lot does not belong to the owner of the unit, but only to use it. Yes, Your Honor. As an owner of the unit. Yes, Your Honor. It remains to be the owner property of the owner of the condominium development. Is that it? The annotation simply refers, Your Honor, to the right of the Right of use. use, Your Honor. Balik witness stand din si Attorney Randy Rotacchio, Register of Deeds ng Taguig City. Isinumite niya ang Condominium Certificate of Title para sa unit na mag-asawang Corona sa Dabeladio. Gayon din ang titulo para sa 3 parking lot. Tumestigo rin si Rotacchio kaugnay sa McKinley Hills sa Fort Bonifacio. Ang 203 square meter property na binili noong October 2008 sa halagang 6.1 million pesos, nakapangalan daw sa bunsong anak ng punong maestrado na si Maria Charina Corona. Pero dahil nasa Amerika si Charina, ang ama niya ang tumayong attorney in fact at binigyan ng special power of attorney para siyang makipagtransaksyon. Mismong si San Francisco Consul General Arvic Francisco raw ang nakapirma sa sinumpaang SPA ni Maria Charina. Pero tanong ni Senate President at Presiding Officer Juan Ponce Enrile, Who was the notarial officer who notarized that document? There is no particular notary public, Your Honor. But I understand that one of the modes of authentication, Your Honor, is that the consul himself can conduct, Your Honor, the oath and authenticate the document, Your Honor. To make that a valid document, is it required to be notarized by an authorized notarial officer in the state where it was executed? It does not appear here, Your Honor, that there was such independent act of notarization, Your Honor. Well, anyway, that is the Yes. prosecution will have to study the Yes, Your Honor. law governing notarial requirements of the special powers of attorneys like that Yes, Your Honor. in the state where it was executed. iniharap din ng depensa ang City Assessor ng Makati, si Engineer Mario Badillo. Batay raw sa tax declaration ni Mrs. Cristina Corona, nasa 1.1 billion daw ang market value ng condominium unit na mag-asawang Corona sa The Columns Ayala as of December 31, 2010. Pero ang assessed value nito nasa 726,000 pesos. Kaugnay nito ay iniharap din ng depensa si Ben Slim, ang property manager ng Ayala Property Management Corporation. Tumestigo si Lim na umabot sa 112,000 pesos ang association dues sa mga Corona para sa naturang The Columns unit.
Pero hindi raw binayaran ng buo ni Mrs. Corona ang naturang dues. 108,000 pesos lang daw ang kanya ibinaya dahil umano sa ilang nirereklamo niyang depekto sa unit. The Columns administration had turned it into a bodega, storage place filled with debris from other units, dirty brooms, mops were on my kitchen counters. The tools, brooms, and mops were on my kitchen counters. The toilets were stinking. The kitchen sink was a mess. Ayon sa depensa, patunay daw ang liham ni Mrs. Corona sa Board of Directors ng Ayala Property Management Corporation na hindi raw agad tinanggap ng mga Corona ang unit, kahit 2004 pa nila ito binili. Ayon pa sa depensa, 2009 na raw na i-turn over kay Mrs. Corona ang unit sa The Columns, kaya sa 2010 SALN na ito naisama ng punong maestrado. Pero di ito kinagat ng ilang senator judges. Is it correct to state that you charge association dues only to the owners of the unit? Yes, Your Honor. I assume she had access to the unit. Yes, Your Honor. Basically, sir, we in Ayala Land, Alveo have a quality control team who, these are the team who are in front of the unit owner. They inspect the unit before turnover. And then they are the ones also giving the keys and signing the acceptance forms. Dahil sa mga tanong, ipinatawag na ng korte ang opisyal na nag-turnover ng The Columns unit kay Ginang Corona. Ako si Sherian Torres, ang inyong saksi.